Network Entertainment. Ano ba ang tamang gawin kapag ikaw ang driver pero yung mga kasama mo sa kotse ang nagtutulak na gumawa ka ng traffic violation? Okay, magandang tanong yan. I like that question. Sino may hawak na manubela? Yung driver. Yung driver. Mm-mm. Parang buhay lang yan. Mm. You are the driver of the life, of your life. So you have the choice of where to go. Alam mo yung mga instances na, kasi marami sa mga kababayan natin, they thought na lahat ng enforcer pwedeng suhulan. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. This is part 2 of the episode with Mr. Gabriel Go of the MMDA. Oh, bago natin simulan yung episode, like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcasts, may Facebook and Instagram din kami. And please follow us on our personal social media accounts. Stanley Chi, Gabriel Go on and of Facebook. course, Suplado Motors na sa lahat. Facebook, Instagram, TikTok. Bakit Suplado Motors? Kasi nagsulat ako ng suplado tips eh. Kala ko dahil suplado ko eh. Kasama na rin yun. No? Pero kilala ko si Stan, di suplado to eh. Ayun. Sir, eto part 2 na. Marami akong itatanong sa inyo na medyo, controversial. Sige, banat. Oo, sige. Bakit yung mga ibang may kaya, no? So mayabang sila sa daan. Entitlement. Oo. Kasi, alam mo, people think that if you have the money, you are entitled. If you are someone else or you are someone in the society, you are entitled to be above other people. Yun yung problema natin sa kalsada. Yun ang problema natin sa society. There's too much class division or classification of people in our society na, come to think, lahat naman tayo pantay-pantay. Tao lang naman tayo eh. Lahat tayo pantay-pantay, kailangan natin sumunod sa batas trapiko. Lahat tayo pantay-pantay, kailangan natin sumunod at adhere to certain principles. So, it's not just about, sabi nga nila, di ba, money talks. But I think at this point in time, money talks on the aspect of economic growth, but not on the aspect of people. Okay. Ano sa tingin ninyo, yung mga nahuhuli ng MMDA, ano yung mga sasakyan? Not to stereotype ano kadalasan yung mga sasakyan na, yung mga driver na medyo entitled, alam mo, to be mayabang, honest, no, when we say entitlement, ang isa rin nagiging problema, akala nila pag mayaman, entitled. Ngayon, kahit ultimo taxi driver, there's this level of entitlement. So everyone is entitled to their own. So kumbaga wala yan sa sasakyan na ginagamit Sa niya. ngayon wala na. Wala. Kasi may mga nahuhuli kami. Sorry for the brand pero naka-Toyota Vios. Oo. Pero kung umasta, akala mo kung sino. May nahuli ako, naka-Kia, Picanto. Nakipagtalo pa sa akin in English. Umabot pa kami sa about developing parking structures, etc. Sabi ko, first and foremost, hindi naman sakop ng jurisdiction ko yan. But that's a good idea. She has a point. Babae. Sabi nila, babae is always right. Pero hindi sa lahat ng oras, Tan. Sino ang mas mahirap kausap pag may violation? Mas bata, mas may edad, lalaki, babae? Hindi, wala tayong gine-generalize pero based on your experience. Lahat. Lahat. May mga babaeng mahirap kausap kasi it's in their nature na they want to persist or be persistent on fighting for what they know. Na alam nilang tama or mali yan, basta ito ang paliwanag ko. How about sa mga lalaki naman, mahirap din kausap. Minsan, bakit? Kasi aangasan ka eh. Mga bata, the younger generations, same thing. They thought or they think na they're above you. Why? New generation ako eh. Mas may alam ako. Something like that. Pag diba? English ba, mas sila? Well, may mga ganong English. Nasisindak ba yung mga ibang Well, alam mo, sad to say, no? Marami sa mga traffic enforcers, once na
inumpisahan na ng English. Oo. Syempre nagkakaroon ng ano yan eh, parang Para may inferiority complex yes, ba? Yung inferiority ibang, complex. Kasi ano? syempre, kaya minsan sinasabi ko wag niyo pong i-Englishin ng dire-diretso yung enforcer. Dahil alam naman natin na hindi kayo lubos na maiintindihan talaga tapos gagamitan niyo pa ng mga malalalim na terms, Oo. di ba? Simple lang naman yan. May violation kayo, kinausap kayo in Tagalog, magtagalog kayo, nasa Pilipinas tayo, di ba? Gusto mo mag-English, you talk to someone else who is on your level, who can explain it to you and comprehend it better. So, nagkakaroon ng intimidation kasi. What if he's a foreigner? Alam natin, expat or medyo may lahi, hindi siya hindi siya pure Pinoy. I have this latest experience with a foreigner. Oo. They've been here for about 2 years, 3 years. So considering medyo bago pa sila. Oo. Mahinahon sila makipag-usap. But may sinabi ako sa kanila. Gusto nila makiusap. Kailangan pagbigyan. Nakaparada yung truck sa sidewalk. Kaya ang tanong ko sa kanila, sabi ko, in your own country, in your homeland, it's very strict, right? Not ask for consideration when you violated something. When you violated a mere traffic violation. Yes. But we are very sorry. We want to follow you, but maybe you can forgive us now. Ang sagot ko, no. The sidewalk to be used for pedestrian, we don't need to ask for consideration. Why? Because you should know better. Kasi unang-una, mahigpit sa inyo eh. So, sa Canada nga, papadala ka na ng sulat eh. Di mo alam eh. Hindi, sa UK nga, di ba? Sa Europe, makikita mo yung kotse mo, kinikrane na, may magagawa ka ba? Dahil illegal parking? Wala. You can do anything else. I mean, sa ibang bansa, mahuli ka ng traffic violation. Meron bang instances na nakikipagtalo? Makipagtalo ka, pupusasan ka. Sa atin, we're very lax already. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, it's about time we have to be stern and strict. Actually, mabait ang mga Pilipino. Kaya lang, Mabait. kung gusto mo makita yung sama na ugali ng Pinoy, sa kalsada, paggawa mo ng violation, doon mo makikita yung ugali na hindi maganda. Doon lang talaga. Totoo yan, Stan. Actually, hindi lang puro excuses, but he always try to justify something that no, it's wrong. Pinipilit natin gawing tama. Just for the sake of justify ko to eh. Kasi dapat ganito. Dapat pagbigyan nyo ako kasi may ganito akong rason. Not always consideration. Kumbaga, parang aminado naman tayo na may pagkakyari. In English na yung ibang enforcer, yung mga Correct. may intimidation, ganyan. Ano pa yung mga ibang ginagawa nila para yung pagbibigyan sila? Pag maganda ba, nakakalusot? Hindi rin. Hindi rin. Alam mo, I have this experience. Share ko lang sa inyo. Nuli ko, babae. Nakikiusap. Pero sige na. Tapos yung hahawak. Touchy na, gano'n. Ako kasi, I'm the type of person na huwag mo kong hahawakan ng gano'n. Kasi unang-una, hindi naman tayo magkakilala. Diba? Saka it doesn't look good in public. May gano'n experience ako na talagang medyo touchy. Pagbigyan mo na ako, sige na please. Hindi naman mauulit to. Yan yung maganda sila na alam nilang maganda sila no? Yes. Kaso hindi umuubra. Never umubra sa akin. Meron ba mga artista na nahuli? Meron. Meron. Pwede mong pangalanan, hindi. Bubulong ko na lang sa mamaya. Bulong mo sa akin. Bulong mo sa akin. Talaga? Ayun marunong mag-Tagalog yun di ba? In-interview niya ako after a few weeks. Sa ibang network yun, di ba? Pangumaga. Anong ginawa niya? Wala. Nagpatuho. Kinuha niya sa impounding area yung kotse. So, nung in-interview ka niya, medyo well, actually, natuwa siya. Kasi yung experience. So, ngayon, yung experience niya yun, sabi niya, hindi na siya uulit. How about politiko? Marami. Meron yung mataas ang posisyon. Oo naman. Bulong mo na lang sa akin kung sino. Magre-react na lang ako. No? Teka, yung lalaki, babae? May lalaki, may babae. Ay, pareho. 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 Ginawa lang, nagbayad na lang. Oo. Ay, kayang-kaya naman nilang bayaran yun Well, yung multa. Oo naman, ticket, kaya ng bayaran. But alam mo, lagi ko sinasabi, Stan, no? Us being in public service, as public figures, we have to set
wag nang best. Oo. There's no such thing as best. Set the better example. Oo. Pero yung sila ba nagmamaneho mismo o yung driver nila? Driver. Driver. Okay. Pero may nahuli na akong basketball player na siya talaga nagmamaneho. Galit na galit sa akin. Okay. Naglalaro pa rin o hindi na? Naglalaro pa rin. Bunga sa head coach. Oo. Kumusta? Ano naman ginawa? Parang na-sanction ata. Hindi ko na na-monitor eh. Oo. Sikat ba yung team? Sikat ba yung player? Oo. Sikat. As in, number 1 team na sikat ba Nasa yan? top 5. Oo. Nasa top 5 ng PBA. Hindi ko na kasi kilala yung mga player ngayon eh. Mga kilala ko yung mga lumang player eh. Meron na rin ako nahuli, mga vloggers. Okay. Sikat na vloggers. Oo. At yung iba doon, kaibigan ko. Pero there's one thing na hindi alam ng mga tao. Sabi nila, di ba pag ganon, pag kaibigan, lusot. Ay, hindi tanungin mo mga kaibigan ko. Ako ni isang pinalusot sa kanila. Actually, kunyari, mahuhuli ako. Mahihiya ako eh. Actually, yun nga sinasabi ng Mahihiya iba. talaga ako. Yes, Oo. oo. Pero ako naman kasi, di ba pag kaibigan ko, ang sinasabi ko sa kanila, kung alam nyo may violation kayo, magpahuli na lang kayo. Oo. Di ba? Mas nakakahiya yun pagka nahuli ka pa tapos Actually, yan viral din ka ang pa. bilin ko sa mga enforcers. Pag ginamit ang pangalan ko, tuluyan nyo. Tuluyan nyo. Mas mas maging Oo. Kasi ang sa akin kasi is, we do not take advantage of the people we know. Oo. Or we do not take advantage of the position that we have. Halimbawa pag sinabi, kilala ko si Mayor, kilala ko si ganito, si ganyan. Hindi na lang pangalan mo. Sige po, tikit lang naman to eh. May violation naman po kayo. Okay. I don't think naman po na matutuwa po si Mayor. Na dahil lang po sa isang maliit na violation, idadamay pa po natin siya. Halimbawa, pag nagpakita ng calling card. Doesn't matter. May nagpakita na sa akin, tsapa eh. Oo. Siya mismo eh. Siya mismo. Tinuluyan ko pa rin. Okay. Pero, I talk to them nicely. Diba? Sensya na po, hindi ko kayo mapagbibigyan. Simpleng traffic violation lang naman po ito. Okay. Kung sumama loob mo sa akin, sorry. But I hope you understand. Halimbawa, may enforcer kayong nag-viral ang video. Marami. Oo. Marami. Anong usually na ginagawa ninyo? Well, ako kasi I'm a type of person who dissects every details. So pag-aaralan ko yan. Yung nag-viral na video, for example, yung enforcer sinabi, nangotong. Pag-aaralan ko. Pag nakita kong mali talagang enforcer, ano yan, minsan kahit hindi ko tao sa ibang unit, ginagawa ko na ng report para for motu proprio investigation. Pero let's say, kunwari, may mga videos na lumulutang na sinasabi, yung clearing team ng away. Pag-aaralan ko. Who provoke? Sino unang nanakit? Diba? But still, ang sinasabi ko nga, pag yung mga ganong instances, sila na manakit sa atin, huwag tayong mananakit. Okay. Diba? So, I study every details of it. Pag mali yung enforcer, sinasabi ko nga sa iba, sinasabi nila, sir, pag may nakita ba kaming mali, pwede namin i-report? Alam mo, sagot ko lagi, take a picture, take a video, send it to us. Pag mali, definitely hindi namin pinapayagan yan. We don't tolerate it. Bawa, gumawa ng violation, umiiyak. Marami rin dinadaan yan. sa pag-iyak eh. Marami din yan. Oo. Oo, totoo yan. Naawa ba kayo? Case-to-case basis. Case-to-case basis. Minsan kasi, alam mo, naiiyak yung tao, it's because hindi siya napagbigyan. So yung galit niya turns into or sorrow. So may mga ganong instances. Pero yung takot, dahil nahuli sila, hindi nila alam gagawin, may natakot din. sila. May ganun din. Actually, meron akong recent experience, no? Medyo bata-bata pa. Tinutow yung sasakyan nila. Narangan niya. So ako naman kasi at that point in time, ang target ko is umalis ka doon sa harapan ng kotse. Oo. Why? You are putting yourself at risk. So kailangan maalis muna kita. Pag naalis na kita, hatakay ko yung kotse mo. Saka tayo mag-usap. Afterwards, umiyak yung babae. Natakot siya. Okay. So I talked to her. I talked to the uncle. Sabi ko, sir, ganito po ang nangyari. Hinarang niya yung sarili niya. She's putting herself in danger, na which is dapat mali po yan. Pangalawa, she's obstructing a legitimate operation. So bawal din po yan. So at least, realize nung bata. Di ba? Saan umiinit ang ulo mo?
Yung talagang di mo napigilan. Gagalit ka. Yung mga instances na paulit-ulit na, tapos mamatigas ka pa rin. Parang yung tindahan na gumawa na ng second floor ata. Yun naman, Naalala niyo? yung init ng ulo ko dahil sobrang pasaway niya eh. Hindi ka makagalit doon, pero yung init ng ulo ko doon, alam mo yung inis na ako. Ano ba Oo. talaga? 'Di ba? Yung pinakita mo yung picture last year, ganito ka lang eh. Correct. Ngayon parang ang laki na nung tindahan mo. Nasa Google Maps pala yun. Yung development ng tindahan niya. Oo. Saka alam mo yung mga instances na, kasi marami sa mga kababayan natin, they thought na lahat ng enforcer pwedeng suhulan. Yun. Na iniisip nila eh. Parang siguro hindi ko alam kung bakit nila iniisip yun, no? Pero mahigpit ang mga enforcers eh. Correct. Saang city ang pinakamahigpit yung mga yung mga enforcers? Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Quillamor. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, Directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pinakamahigpit na enforcers, marami. Oh. Makati, Yung mga Binay police daw, Yes. mahigpit dun. Oh. marami. Sa Manila, Mahigpit din. di ba? Maraming mga cities mahigpit. Lalo na ngayon, naghihigpit talaga tayo. Oo. Okay. So, eto, pagka nahuli na yung mga violator, magbayad na ng ticket. Huwag na sila makipagtalo. Kasi kung alam mo naman may mali ka, bakit ka pa makipagtalo? May iba, ayaw umamin. Correct. Di ba? Oo. We have to learn to accept the fact na meron tayong pagkakamali. Okay. We'll be reading a few messages from our listeners, mga immortal. Sige. Magre-react na lang tayo, magko-comment na lang kayo ha. Okay. Dear Sir Stanley and Underpaid Podcast, isa po akong office worker sa Makati na nakatira sa Fairview. Ang pasok ko is 9 a.m. pero kailangan ko umalis ng bahay ng 5:30 a.m. para lang umabot. Kapag 6 a.m. na ako nakaalis, sure na late na ako. Ang problema ko minsan, kahit sobrang aga ko nang umalis, traffic pa rin. Tapos pagdating sa office, parang kasalanan ko pa rin kung bakit ako late. Minsan naiisip ko tuloy kung normal ba talaga ito sa Metro Manila na 3 to 4 hours ang biyahe papunta at pauwi ng trabaho. Well, Tanong ko lang kay Sir from MMDA, may pag-asa pa bang gumaan ang traffic sa Metro Manila o ganito na lang ba talaga ang buhay namin mga empleyado? as I said, no? Oo. We have to constantly develop mga means of transportation natin. Mahirap ngayon, but we see a lot of developments. Maraming ginagawang bagong MRT stations. So lahat ito is for public service. So it's just that, sabi nga nila, di ba? Bago guminhawa. So I think this is the stage we're in. Medyo mahirap. Pero as long as we work together, makikita natin yung benefit of it. So wag tayo mawawalan ng pag-asa. Okay. Sooner or later, makikita rin natin yung kaginhawaan at yung magiging maayos na lansangan. But, let's not stop on the public transportation. Andyan din yung, syempre, we have to clear the roads. Bakit nagkaka-traffic? Maraming illegal parking. Oo. Bakit nalilate tayo? Kasi maraming mga tao hindi makalakad sa sidewalk kasi may illegal structures. So it's a comprehensive problem that requires a holistic approach. Okay. Sir, next letter galing sa listeners natin. Dear Underpaid Podcast, driver ako ng pamilya namin. Halos araw-araw ako nagmamaneho papasok sa trabaho at naghahatid ng anak ko sa school. Ang problema ko, kahit sinusunod ko naman ang traffic rules, parang lagi akong napapagalitan sa kotse.
Yung asawa ko, sinasabihan ako lumusot ka dyan. Mag-counterflow ka na o bilisan mo naman. Pero ayoko naman mag-violate kasi baka mahuli ako or maaksidente pa kami. Tanong ko lang, ano ba ang tamang gawin kapag ikaw ang driver pero yung mga kasama mo sa kotse ang nagtutulak na gumawa ka ng traffic violation? Okay, magandang tanong yan. I like that question. Sino may hawak na manobela? Yung driver. Yung driver. Mm-mm. Parang buhay lang yan. Mm. You are the driver of the life, of your life. So you have the choice of where to go. Mm-mm. Choice mo yan if you want to go left, Mm-mm. if you want to go right. It's your choice if you want to go fast Mm-mm. or to step on the brake. Diba? So you don't compromise unang-una yung safety. Sabihin sa'yo ng pasahero mo, hindi, mag-overtake ka. Counterflow ka. Mm-mm. Is it worth it to risk the life? Is it worth it to risk the safety? Siyempre, hindi. Diba? Hindi. Oo. So, wag na wag po kayo makikinig sa mga pasahero nyo. Sabi nga nila, di ba? Ang driver, sweet lover. Mm. Pero sa akin, ang driver, siya ang dapat masusunod. Hindi ang pasahero. Mm. Pero syempre, may mga chances na you also have to listen to your passenger. Kasi baka naman, ikaw naman, meron kang, bilang the driver, meron kang misconception. Mm. O kunwari, sabihin, itong kalsadang to, ang pagkakaalam mo bilang driver, two-way. Si pasahero, taga roon. Alam niyang one-way yan. Baka pwede kang makinig. Pero always remember, do not put yourself and your passengers at risk. Ito naman, sabi dito. Hi sirs, daily motorcycle rider ako papasok ng trabaho. Napansin ko lang na minsan, puno na yung motorcycle lane sa EDSA kaya may ibang riders na pupunta sa car lane. Minsan nalilito tuloy ako kung saan ba talaga dapat dumaan. Tanong ko lang, kapag puno na ba ang motorcycle lane, violation ba kapag napunta ang motor sa ibang lane? Hindi. As long as yung kalsadang iyon, Mm. walang pinapatupad na exclusive motorcycle lane. So, pag wala pong exclusive motorcycle lane, by all means, pwede kang dumaan sa kasabay ng mga sasakyan. But, syempre, ang pusingit ng singit. Always remember to follow the rules and regulations. Always remember to be more comprehensive in nature when we think about safety. Kasi kadalasan ang iniisip ng mga tao, basta ako safe, okay lang. Paano yung katabi ko? Paano yung nasa harap ko? Di ba? Bahala kayo kung ano mangyari. Basta ako, nakalusot ako, safe ako. So maybe it's about time we become more comprehensive about the safety of others on the road. Okay, eto sir. May tanong lang ako tungkol sa parking sa kalsada. Sa street namin may isang kapitbahay na halos araw-araw nakapark sa gilid ng kalsada. Ang technique niya, naka-hazard lights lang siya para mukhang sandali lang. Hindi ba siya nalolobat? Hindi ba nalolobat yung diba? kotse niya? Ang problema, minsan umaabot na ng 1 oras o higit pa na naka-hazard na siya doon. Dahil doon, nagiging 1 lane na lang yung kalsada at nahihirapan ng dumaan ng ibang sasakyan. Stan, pabulungas ang kalsada yan. Mamaya. Kapag sinita namin siya ng ibang kapitbahay, ang sagot niya, naka-hazard naman ako. Well, Yan. Tanong ko lang, ibig bang sabihin ng hazard lights, pwede ka nang tumigil kahit saan o violation pa rin yan kahit naka-hazard? okay. Very good question. Purpose of a hazard light, meaning hazard, is to warn people, the vehicle ahead of you, behind you, that there's hazard. Meaning, probably may sira yung kotse mo, kailangan mo mag-slow down, you have to yield to a stop, so you put on your hazard light. Yung po yan ginagamit pag malakas ang ulan. Pag malakas ang ulan, may rear fog lights po tayo na tinatawag. So ngayon, going back to the question of our sender, no? Pag naka-hazard light, ibig sabihin pwede na kayo mag-illegal park. Kasi unang-una, under Republic Act 4136, bawal paradahan ang mga kanto. So, correct me if I'm wrong. Sabi niya, malapit sa kanto. Sa dun sa, hindi raw naging, One way na lang yung kalsada. one lane na lang. So, pangalawa, ang illegal parking kasi, meaning, pag dumating yung sasakyan na nakaparada at nakapatay ang makina, kahit naka-hazard pa yan, illegal parking yan. Pag umaandar, pwedeng maging obstruction.
So ngayon, kahit naka-on pa yung hazard light na yan, walang driver, unattended illegal parking yan. Magkano multa nun, sir? 2,000 pesos. Yan. At may bonus. Marikina. Naku. So, sa mga listeners dyan, yung mga nagtatanong, alam nyo na. So ano po yan? Prolonged stopping on a street that is prohibited ang pagparada, it constitutes illegal parking. Okay. Sir, ito, nasagutan natin yung mga ibang tanong nila. Pagka may mga tanong yung mga immortal, ipadala nyo lang sa akin, i-forward ko na sa Viber ni Sir Gab. Oo, padala nyo lang sa akin. Oo. I'm very much willing and I'm very much open to answer questions of our listeners and viewers. Ano yung opinion nyo dun sa nangyaring violation noong January? Doon. Ay, yung kay dun sa influencer na pinagamit yung sasakyan sa anak na walang rehistro. Nag-ano sa yellow lane. Well, alam mo, What is your stand bilang yung sa MMDA, di ba? ako ang stand ko lang naman dyan, no? First and foremost, kita naman natin yan di ba? May tinatawag tayong solid line or double solid line. Saka, ilang isang driver, understandable, sabihin natin minsan di natin kabisado lahat ng kalsada. Pero kasi kita na natin you're about to exit an exit ramp. Ginawa pa sa harap ng Exactly. di Ng ba? isang enforcer. Oo. Di ba? So, one way or another, there's a violation. May violation talaga yung yung pag-change lane mo, abrupt changing lane. And remember, when we say abrupt change of lane, it also comes down or narrows down to the violation of reckless driving. So may violation talaga doon. Ngayon, pupunta tayo doon sa aspeto na walang rehistro yung sasakyan. We cannot solely blame it on the user or the driver. May problema rin at may pagkakamali din doon sa dealer. Why? Yung mga sasakyan kasi na let's say ginagawang test drive, dapat yan may papel. It should be registered to be legally used on the road. Kasi ako, coming from a car enthusiast also, well, naka-experience na ako ng mga test drive vehicles Yung mga tinatawag ng loaner vehicles. Oo. Kasi test drive, test mo ngayon, balik, uwi ka. Loaner, pwede mong i-review after a few days, after a week, balik mo. So I've experienced mga loaner vehicles na may mga papel. May Registered papeles yun. siya Oo. to the dealer. Sa dealer dapat nakapangalan. So before we use a vehicle to be a test drive or a loaner vehicle, kailangan rehistrado muna yan. At once na pinahiram natin yan to let's say, kay Suplado Motors for example, gustong ipa-review sa'yo, dapat bago mo ilabas ng dealer yan, andyan ba yung OR, andyan ba yung CR? May plaka ba nakakabit? Kung wala pang plaka, ano ba nakalagay sa official receipt saka sa certificate of registration? So we have to be more, kumbaga, kailangan natin, dapat alam natin yan bilang isang responsableng motorista at responsableng license holder. Yung dealer, yung nagpahiram, may mangyayari ba sa kanila? Well, it's beyond kasi my jurisdiction on that, no? But this will be on my own perspective and own opinion na yung negligence kasi andoon. Kasi syempre, you're a big company. You're an automotive company. You've been there for how many years already? Probably, baka hindi alam ng top management kung sino nag-arrange nun. Sino Baka nag-release ng nakalistaan. sasakyan. Oo. Baka sino nag-release. Bakit walang papel? And if I'm not mistaken, no, parang hindi pa ata rehistrado. Puro mga import permits pa lang. Oo. So, dapat hindi natin pinapagamit sa mga customers natin yan. Pag nahuli yan, syempre, the responsibility, the fault will fall on the driver at the time of apprehension. Damay-damay yan Yes. Oo. Tulad niyan, may tinatawag kasi tayong violation at the time of apprehension. So, sino ang driver at the time of apprehension? Sabihin natin si Stan. Walang ORCR yan. May impound yan. So, sino at fault? Ikaw. Oo. Kasi ikaw may dala at that time di ba? And syempre, kung sino yung nanghiram ng sasakyan, Yes. siya yung mananagot. Correct. Diba? Kasi if I'm not mistaken, lalo na pag hindi naman you don't have the dealer-client relationship, may mga waivers yan. Di ba? May nakalagay pa sa waiver, whatever happens to the vehicle, it's the sole responsibility of blah, blah, blah. Kung sino pumirma. Kung sino pumirma, Oo. di ba? So may ganun yan Oo. So dapat before we do something else, or let's say, bago tayo magpa-loaner ng isang sasakyan,
we have to make sure also. Kasi we have to, kumbaga, we have to be, responsible on the safe of our clients. Okay. Nabayaran na yung yung ticket. Nag-post sa social media, yung sistema daw ng LTO may problema, ganyan. Well, naman yan eh. Alam mo, for me, there's always room for improvements. Oo. There's no such thing as perfect system. Diba? Walang perfectong sistema sa gobyerno. There are systems in the government that we have to constantly develop. Time changes, digitalization, iba-iba. Software upgrades. So there's always room for improvements. Ang akin lang kasi, there's always a proper channel to air out our sentiments and opinions. And I think with such matters, may proper channel. Not always about using the social media. Social media is a very, but then again, mga ganong aspeto, there's what we call due process. Diba? So, iba yung, yes, I mean, I appreciate the sentiments that was aired out on social media. Nakulang attention, maraming naging, maraming naiayos. So, one way or another, there's a positive outcome. But there's also a negative outcome to it. Diba? So, probably yung iba ngayon, sasabihin nila, social media is, nakikita ko yan eh. Minsan sasabihin nila, mas okay na magsumbong sa social media ngayon. So, yung mga iba, daming sinusumbungan ngayon. Yes, kung diba? saan-saan. Kung saan-saan. Ang daming lumilitaw na Yes, mga pages na kung saan-saan ang sumbungan. So, nagiging parang nawawalan na ng legitimate channel for these types of concerns. But then again, the social media is a very powerful tool. We have to use it responsibly. Viral kasi. Kaya ganon, di ba? Kaya siguro mas napapansin. Di ba? Ako aminado ko, Stan. Oo. Sometimes when I see something on the road na napapansin ko na, bakit parang very lax tayo on this certain matter? Yun na lang, yung pick-up na sinasakyan ng mga tao. Na sumasakay ang tao sa likod ng pick-up truck. Nakita ko yun. Diba? Oo. It went viral. If I'm not mistaken, parang almost 30 million views yun eh. There are some things na we can put on the social media to call forth the attention of the people na, uy, ito, mali ito ha. Napapansin ko yung mga comments, ay, mali, bawal pala yan. So, tool that we can use to propagate information. But it can also be a tool we use to put a negative image on someone or something if it is used wrongly. Okay. You've been in the news late, siguro last year or a couple of months ago, no? May nakatampuhan ka, nag-attend ka ng seminar. Ayan. Kumusta na kayo? Ako kasi I'm very professional eh. Oo. Pag trabaho. I don't I don't have any personal grievances on people. Nagkaroon tayo ng away, nagkatampuhan tayo. Ako hanggang dun lang. Pag trabaho. Pwede tayong hindi mag-usap, pwede tayong hindi magkibuan. Pero ako yung tipo ng tao kasi I don't, hindi ako naninira. Hindi ka nagtatanim Hindi ako nagtatanong. ng sama ng loob. Yes. I Ayan. can So, talk to you. parang Pwede, kaya kitang kausapin right in front. Anong trabaho, anong kailangan natin gawin, kaya kitang kausapin. But there's a wall. Hanggang lang. Hanggang doon lang. Hanggang na lang. Yes. So, kumbaga, kung there will come a time, I'm sure magiging friends kayo ulit. Tingin mo. Basta ako, Stan. I'm very professional. Oo. I can be casual. Oo. As long as it's work-related, walang problema sa akin. Okay. Diba? So- Meron man tayo, let's say, nagkatampuhan, kung sino man dyan. Afterwards, kakausapin mo. I've experienced that. Oo. Even way back in college days. Oo. Nagkatampuhan, after a year, 2 years, bigla mo akong kinamusta, kinamayan mo ako, okay na sa akin. Kumbaga hindi ako parang nagtatanim. ano But, lang. hindi ko makakalimutan. Di ba? Yung ganun lang. But I'll be professional and I'll be casual towards you. Well, syempre, it's a normal thing na ginagawa naman ng tao na, Yes. may ginawa ka masama sa akin dati. Naalala ko yun. Naalala ko yun. Professional lang tayo, may wall na hindi na ganun ka, Yes. hindi na ganun ka best friend or Kumbaga, ano. yan eh, di ba? Kumbaga sa serbisyo, kumbaga sa mga nasa politika, Oo. sabi nga nila, let's just be professional.
Parang sa opisina lang naman. Correct. Yung mga immortal dyan, alam ko naman, yung mga ka-opisina nyo, hindi nyo lahat kasundo. Yung boss nyo, hindi nyo lahat kasundo, di ba? Ang ginagawa, di ba usually yan sa mga opisina, sasabihin lang, hindi, nakikipagplastikan lang ako. Ako, ang suggestion ko, let's stop putting the term plastikan. Oo. Let's use being professional Oo. instead, di ba? Wala kasing Tagalog word for being civil. Civil. Di ba? Walang Civil. walang masyadong Tagalog. Correct, Walang correct. translation. Kaya siguro iniisip nila, nakipagplastikan lang, ganon. Gawin na natin Orocan. Para branded. Diba? Pero ayun, sir, maraming salamat for joining us Of here course. in the Underpaid Podcast. We really appreciate na lahat ng mga senior nyo sa amin, yung mga sinagot nyo yung mga tanong ng mga immortal na listeners natin. Ako, I'm very glad that you have this kind of channel for us and other people, other public figures to somehow share our sentiments, share what we do to the public. Kasi syempre hindi naman lahat. We have different audiences, we have different listeners. So it's an added channel for us to propagate yung mga ginagawa natin. Oo. And hopefully we can also use this channel as a line to these people na kung ano yung mga pwede nating baguhin and to deliver the message to them. So I'm very thankful and I'm very glad na merong ganong show, meron isang podcast tulad nitong Underpaid. Thank you, sir. Dan, may tanong ako. Sir. Underpaid ka ba? Lahat ng empleyado underpaid. Sige na nga. Kayo ba, sir? Underpaid kayo? Next question. Ayan, guys. So, there you have it for Mr. Gabriel Go. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.